people came and then welcomed Jesus because they were waiting for Jesus. Marami mga tao ang dumating at welcome si Jesus. Kaya inaantay mo niya si Jesus. And the Cyrus, synagogue ruler, came and knelt down before Jesus. At sa oras mo ngayon, dumating si Jairus, isa po siyang synagogue leader, lumuhod siya sa harapan ni Jesus. At this time, the authority of the synagogue ruler was very strong in praise. Sa panahon po na ito, ang kapangyarihan ng sa synagogue leader ay napakakakita. The synagogue council was composed of 13. Ang synagogue council po ay binubuo ng 13. And the chairman is the synagogue ruler. At ang chairman po doon, tinatawag na synagogue leader. Synagogue ruler had authority to officiate the wedding ceremony. So, ang synagogue ruler po, meron siyang kapangyarihan na mag-officiate ng kasal. Also, he issued the document of birth certificate and marriage and divorce. Siya rin po ang nagbibigay ng dokumento sa kasal at sa paghihiwalay, divorce. He also had authority of the suit cases. Nasa kanya po ang authority para masunod ang mga kaso. And then he also had authority to expel the people from the synagogue. Nasa kanya po ang kapangyarihan na magpagalis ng tao mula sa synagogue. And then he could decide to slash the people. Pwede na nasa kanya ang kapangyarihan na slash or nakapas ng tao. And then he also had the authority to judge of the executing adulterers and murderers. Nasa kanya po ang kapangyarihan na mag-judge na sino man po ang nangalunya. So synagogue ruler was such a great man. So, isang synagogue leader po ay isang dakilang tao. But he came to Jesus and knelt down and was asking help. Pero bilang tao po ay lumapit kay Jesus, lumuhod siya at humingi siya ng tulong. My daughter is 12 years old. Sabi na anak mo ay 12 taon lang. Now she's dying. Ngayon namamatay na siya. Please come and save my daughter's life. Punta ka at niligtas mo ang anak ko. Life problem transferable. Ang problema mo ng buhay, lumalim siya ng tao. The trouble is not only come to me. Ang problema po ay hindi na lumalim sa atin. Whenever you face the troubles, please come to Jesus. Pero sa tuwing mahanap po ay sa problema, lumapit po kayo kay Jesus. Jesus was going to his house. Si Jesus po ay pupunta sa kanyang bahay. And people came from his house and said, your daughter is dead. Pumunta po yung mga tao galing sa bahay ni Jairus. Sinabi na siya, yung anak mo ay patay na. Cyrus was desperate. Si Jairus po ay desperado. He didn't have any hope anymore. Wala na siyang pag-asa. Every time Jesus said to him, Sabi na Jesus sa oras na yun, do not be afraid. huwag kang matakot. Just believe. Manampalataya ka na sa akin. Explain ko. And your daughter will be saved. Kung gano'n ang anak ko ay maliligtas. Your daughter will be saved is your daughter will live again. Ang ibig sabihin nun ay ang anak ko ay muling mabubuhay. Jesus went to Cyrus' house. Si Jesus po ay pumunta sa bahay ni Jairus. And people were mourning. Ang mga tao ko doon ay umiiyak. There are tears of crying. Meron pong bibig ng pag-iyak. Do you remember? Naalala niyo ba? So many things of us. Ang suffering po ang unang level. The boyfriend fights each other. Ang magkasintahan ay nag-away. The girlfriend is crying. Tapos ang babae iyak siya. This is suffering. Tawag ko dito ay suffering. Crying. The mother is spanking the child. Ang crying naman ay tirahan ng nanay ang kanyang anak. Why did you say? Bakit ginawa? I told you not to say. Sabi ng dalawa. This is crying. Yan po ang crying. The third level is the mourning. Ang pangatong level po ay ang mourning. This is mourning. Yan po ang mourning. The last level is breathing. The last level. Waiting. Waiting is the last level. Ang huli po ang waiting. So when Jesus raised the house, the people were
were mourning. Kaya nung umabot si Jesus sa tahanan ni Jairus, yung mga tao doon ay nag-wailing. This was the custom of Israel. Ganun po ang gusto ng Israel. Their custom says that even if there is a poor man and whose family will die, and he has to hire at least one woman. So ang gusto po sa Israel, kahit hindi na natin namatay ay nakakahirap, kailangan na mag-hire kahit isa lang ng buhay ang kahirap. Then the mourner will come and receive the money and then cry for the family. So ang order na to, siya ang iiyak pagdating ng pera para po sa pamilya. Jairus is rich. Si Jairus po ay mayaman na lalaki. But he hired more than 10 mourners. Siguro nag-hire po siya ng mahigit 10 mourners. All of them were mourning without crying, without tears. Siguro, lahat sila ulitin more na walang luha. And Jesus says that, don't cry. Sabi na Jesus sa kanila, huwag kayong umiyak. Don't cry for me, Argentina. Don't cry. Huwag kayong umiyak. The child is not dead. The child is sleeping. Hindi ba kayo ang bata na tumulong lamang? In the eyes of the man, the child was dead. Sa mga ng tao, magaling ang bata. But in the eyes of Jesus, the child is still alive. Pero sa mga ni Jesus, buhay pa ang bata. In the eyes of the man, something is impossible. Sa mga ng tao, imposible ang mga bagay. But in the eyes of Jesus, everything is possible. Pero sa mga ni Jesus, lahat ay posible. And Jesus, to whom everything is possible, is our Lord Jesus Christ. Ang Panginoon Jesus na posible ang lahat, siya ang ating Panginoon. People speak at Jesus' word. He was on that. So, tinawanan mo lang ang mga tao ang sinabi ni Jesus. What did people not believe the word of Jesus? Ang mga tao sa mundo ay hindi naniniwala sa salita ni Jesus. Okay? God knows that the word of Jesus can do everything. Pero ang mga anak ng Diyos, dahil natin na ang salita ni Jesus ay may kapangyarihan. Nothing is impossible with the word of Jesus. Wala akong imposible sa salita ni Jesus. Jesus on the hand, all the child. Tinawagan ni Jesus ang Panginoon bata. Jesus said, "Lord, Talitakum, Sabi ni Jesus sa kanya, "Halika po." child, rise up." Ibig sabihin, bumangon ka, bata. The child heard the voice of Jesus, Narinig ng bata ang boses ni Jesus. and the spirit returned to her. At ang spirito niya ay bumalik sa kanya. The child rested. Ang bata babae ay tuloy. Immediately took place. Nagkaroon ko ng himala. The children, parents of the child were surprised. Ang magulang ng bata ay nagulat. Soon they were full of joy. At later sila po ay nagturo ng kagalakan. I bless all of you to have the ears to hear the voice of Jesus Christ. Pinapakalan po kayo lahat na magkaroon ng daya at nakikita ng tinig ni Jesus. If we hear the voice of Jesus, then the Spirit will lead. Dahil kung marinig po niyo ang tinig ni Jesus, ang spirito ninyo ay mabubuhay. Your faith will lead. Ang pananampalataya ninyo ay mabubuhay. Your sickness will heal. Ang inyong karamdaman ay magkakaroon ng kagalitan. Your problems will be solved. Ang problema ninyo ay magkakaroon ng And you kagalitan. will have full of joy. At mapupuno kayo ng kagalakan sa inyong puso. People from the house of Jairus spoke to Jairus. Sinabi ng mga tao na sa bahay ni Jairus kay Jairus, Your brother is dead. "Patay na yung anak mo. Do not bother Jesus anymore. Huwag mo na pag-alala ng mo." But Jesus told me, Pero sinabi ni Jesus kay Jairus, just believe. "Manampalataya ka lang sa akin. Then the daughter will be. Kung gano'n ang anak mo bagay ay muling mabubuhay." Today is 23rd anniversary. Tuloy po kayo ang 3rd anniversary. What does Jesus say to you? Alam mo ang sinasabi ni Jesus sa inyo? Jesus says to you, John chapter 10. John chapter 10 verse 27 and 28. Basahin mo natin 1:27-28. Ang libo, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman ay hindi sila mapapahama
at hindi sila maagaw sa aking lipunan. Jesus says to you right now, Ito ang sinasabi ni Jesus sa ito ngayon. my sheep listens to me. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. As Titus listened to Jesus, we must listen to the voice of Jesus. Katulad na nakikinig si Jairus kay Jesus, kailangan natin pakinggan si Jesus. Hearing is very important. Importante mo ang pakikinig. If we continually listen to the negative words, then our self-esteem will drop. Kung patuloy mo tayo pakikinig sa negatibong pananalita, ang ating self-esteem ay bababa. And then we think, I am useless. At nag-iisip ko, dahil wala akong kwenta. I'm fine. Bakit ako? And then the self-esteem and self-confidence will disappear. Kaya ang self-esteem at self-confidence mo ay mawawala. My third sister is Chonggang. Ang mga kamati ko, pangalan niya ay Chonggang. She's little elderly in my year. Sa pamilya namin, siya ay medyo hindi kadalahan. And she was disordered. At siya po ay maligas sa ulo. So she traveled, my father's moved to my third sister. Kaya sila lang po kami, lagi sinasabi ng tatay ko yung sa pangalang ate ko. Bye. Ang pangit. Bye ka. Ang pangit mo. Stupid. Bobo ka. So, she continued to listen to their negative words. Kaya matuloy mo nilang pakinggan ang negatibong salita ganito. So she did not go to school. Kaya hindi mo siya nag-aaral. She did not graduate from high school. Hindi siya nakapagpapos sa high school. And then without permission, she married to a man who did not have any ability to make money. Hindi siya nakaalam ng pakasal siya sa isang lalaki na walang abilidad na kumita ng pera. And among our families, she is a tourist right now. Kaya sa buong pamilya namin, siya ay ang pinakamahirap. So if we continue to listen to the negative words, then our self-esteem drops. At tulad nito, wala rin tayo nakikinig sa negatibong pananalita. Ang self-esteem ko natin ay bababa. And then our heart is desperate. At ang puso ko natin ay magiging desperado. China heard the most of the people who came from his house, your daughter is dead. Narinig ko ni Jairus, ang sinabi ng mga tao kaya sa kanyang bahay, bakit na ang anak mo? Go home. Walang nagkakaasa. Your mother, she's out. Huwag mo nang magbalagin pa If ako. Jesus will come to our house, then your daughter cannot live again. Kahit narating si Jesus sa tahanan mo, wala siya magagawa para sa'yo. His heart filled. Ang puso ko niya ay nabulong. If we hear the negative words continually, then our faith also drops. Katulad po yan, wala na tayo nakikinig ng negatibo, ang pananampalataya na natin ay bababa. The people of Israel heard the negative reports of the 10 times. Narinig ko ng mga Israelita ang negatibong report ng sa musika. They are very drunk. Ang pananampalataya ang buwasak. They were afraid. Natakot sila. After that, they disobeyed the word of God. Katapos mo ako sila nakisubuhay sa salita ng Diyos. We have to hear the positive words of the people. Kailangan natin makinggan ang positibong salita. If we hear positive words continually, then our self-esteem will go up. Dahil patuloy po tayo nakakarinig ng positibo, tumataas ang pagpapahalaga sa sarili. And then we can have the self-confidence. At magkakaroon po tayo ng self-confidence. I go to Iran since the baby. Siya ang sila pinag siya sa walang bata. Wow, handsome. Yan ang gwapo mo. Wow, you did good job. Wow, good job. Wow, you're so great. Ang galing mo. Wow, you played very well. Ang galing mo naman mag-dance. You played the baseball very well. Ang galing mo naman mag-volleyball. Oh my God, you also played very good. Ang galing mo mag-drive. You study very good. Pwede mag-aaral mo. Magaling. Now, here listen continually the positive words. Lagi ko siya nakakarinig ng positibo. So he is a confidence. Dahil meron siya lakas ng loob. Hallelujah. If we continually listen to the positive words, our faith will grow. Kung patuloy mo tayo makikinig ng positibo, ang pananampalataya natin ay lalago. Joshua and Caleb also went to Canaan and they spied the land. Si Joshua sa kasikalan ko ay pumunta rin sa Kanaan at hindi nila kinukulit. They continually live with Moses and heard the voice of God through directly from the Lord. Lagi ko nila kasama si Moses at narinig ko nila directly ang salita ng Diyos. Because of that, they have faith. Kaya dahil ko dito, nagsalang pananampalataya. Even though they saw the giants in Canaan, but they spoke positive
They are our prey. Saan ba sila? Prey is piece of pizza. Ibig sabihin ng prey, meron siyang pizza. Canaan is ours. Ang Kanaan sa isa. That's why Punta na tayo. faith comes from hearing. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. Hearing comes from the word of Jesus Christ. At pakikinig ng salita ng Diyos. Listen to the word of God. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Your faith will increase. Kung gano'n nga po ang iyong You pananampalataya. will have confidence. Pagkakaroon ka ng lakas sa loob. Hearing can change our thoughts. Ang pakikinig po ay may kapangyarihan ng pagbuhay ng isipan. Hearing changes our words. Ang pakikinig mapagbuhay na ang iyong mga salita. Hearing changes our action. Ang pakikinig mapagbuhay na ang ating aksyon. Hearing changes our life and our future. Ang pakikinig mapagbuhay na ang buhay mo at ang kinabukasan mo. Two things. What the world thinks. Ano po ang sinasabi ng mga tao sa mundo? Usually the world people cannot see the spiritual world, the spiritual things. Madalas po ang mga tao sa mundo, hindi nila nakikita ang espiritual na bagay. The king of Aram wanted to kill Elisha. Ang halim na araw, gusto na patayin si Elisha. He sent the army and surrounded Samaria where Elisha went. Nagpadala mo siya ng army at nalibutan ng Samaria kung saan nandoon si Elisha. Elisha's secretary, Gehazi, woke up early in the morning. Ang kasusunod po ni Elisha sa Gehazi ay nagising po ng maaga. And he saw the Arabian army surrounding the mountain. Nasa libro po niya ang Arabian army na pinapalibutan na yung mundo. Gehazi saw all the Arabian army. Si Gehazi, ang nakita na niya ay ang Arabian army. He did not see the Satan's angels who were with Arabian army. Hindi niya nakita ang army sa taas kasama ng Arabian army. Also, he could not see the mass angels surrounding Elisha and himself. Hindi rin niya nakita ang army ng Diyos na pumapaligod sa kanya at kay Elisha. Worldly people, the Christians will live like the worldly people or see the present situation. Ang mga kapundong tao, at ang mga Kristiyano na buhay sa mundo, nakikita lang po nila ang present na sitwasyon. They cannot see the spiritual things. Hindi mo nila nakikita ang spiritual na bagay. And the worldly people and the Christians will live like the worldly people only see what they can see with their eyes and speak. Ang mga tao sa mundo at ang mga Kristiyano na buhay sa mundo lang, ay nakikita lang nila ang pwede makita ng kanilang pisikal na bagay. The people from Jerusalem saw that the giant man and they spoke about it. Ang mga tao mula sa bahay ni Jairus, nakita na nila ang pagkainay bata. Before reaching Jerusalem, Jesus was walking on the road. Bago po dumating si Jesus sa bahay ni Jairus, Jesus po ay naglalabas sa lahat. Many people follow their push and touch Jesus. Maraming mga tao ang nagtulak at nagkawag ni Jesus. There was one lady who was bleeding for 12 years old. Pero po doon, sa isang babae na dinulubot ng 12 years. She touched the coat of Jesus and then she was healed. Tawagan po niya ang galit ni Jesus at siya po ay matanggap ng kagalingan. Jesus turned around and said, "Who touched me?" Lumingon si Jesus, sabi niya, sino kumawag sa akin? Peter said, "Was the same people pushing around surrounding you? Sabi niya, Pedro, hindi mo nakikita ang mga tao tumutulong dito. How can you say that who touched me?" Paano mo nakatanong sino kumawag sa iyo? Peter saw only the many people. Si Pedro, nakita na niya yung dati ng tao. He didn't see that power came out from the body of Jesus, came Jesus' body, and then flew into her body. Hindi mo niya nakita na hindi mo kapangyarihan mula kay Jesus na lumabas at pumunta siya sa babae. Worldly people always complain. Ang tao ng kamundo, lagi mo nagreklamo. But people of Israel reached the Red Sea. Ang mga Israelita po ay umabot sa kalandagan. What was their reaction? Ano ang kanilang reaksyon? Nation is Elohim Mambina. Ibig sabihin na ay umihirap sa kanilang. Ano ito? Ano ba? Red Sea in front. Walang dagat sa harap. Clear both sides. Cliff sa kabilaan. Egyptian army behind. Ang mga Egyptian army ang nasa What likod. can we do? Ano ang pwede natin gawin? Where can we run away? Saan tayo nalimutan mo? Oh my God! And they walked over this. Kaya sila po ay naghahanap ng There was no water. walang tubig. They were thirsty. Nakuhaw sila. What did they do? Ano ba ang kanilang ginawa? They complained. Hey, shit!
gagawin sa mga excited. They didn't have anything to eat. Wala silang makakain. What they say? Ano sa kanila? Hey, shit! Nothing to eat! Pabihira, walang makakain. They complain. Sila po ay nagreklamo. Worldly people cannot see God. They see only the present, what they are seeing, and they complain. Ang tao sa mundo, hindi nila nakikita ang Diyos. Ang nakikita lang nila ang kanilang sitwasyon, kaya sila po ay nagreklamo. And then they speak negative. Sila po ay nagsasabi ng negatibo. They speak faith in this word. Sila po ay nagsasabi na walang pananampalataya. Moses went out to Mount Sinai. Si Moses po ay pumunta sa mga Sinai. Stayed there 40 days and 40 nights. Nalagay siya doon ng 40 days and 40 nights. And the Lord was telling Moses about the creation story, Abraham's story, Noah's story, and more. Doon, sinasabi ng Diyos kay Moses ang creation story ng kwento ni Abraham, ni Noah. And also God told Moses to build a tabernacle. Sinabi na din ng Diyos kay Moses na magtayo ng tabernakulo. And then God showed the building plan, and then told Moses how many inches, how many meters, and then Pinakita din ng Diyos sa kanya ang pagdatingkan kung ilang centimeters na nag-inch. it took 40 days. 40 days po yun. People of Israel stayed at the bottom of the foot of Mount Sinai. At ang Israelita po ay nandito doon sa paanan ng mundo. And then Moses didn't come down. Hindi ang bumababa sa Moses. So they say, Moses probably died. Sabi nila, namatay si Moses. They said, this guy probably died. Sino ay tao ko? Patay na. And you look at Moses and say, this guy Moses probably died. So, nilockdown nila si Moses, sabi nila, this guy. Let us choose one leader. Sabi nila, pili kayo isang leader. Let us make a golden calf. Kumuha tayo ng itong bulan. And then he will lead us to Egypt. At siya ang maglilid sa ating lugar sa Egypto. And then they lost the faith. Nawala gusto nila ang kanilang palataya. The next part, rebuking everything. Ang sa Musliya, naging po ang kanilang report. All the people of Israel say, oh my God, all of us dead. Sabi ng Israelita, oh my God, lahat tayo patay na. Our wives and children will become the slaves of Canaan. Ang mga asawa na natin ay magiging kalipin sa kanan. We should have been in Egypt continually. Dapat na nagiging lang tayo sa Egypt. Why did we come here? Bakit tayo pumunta dito? Is there really God? Meron ka talagang Diyos? And they spoke eloquently and they prayed to us. Sila po ay nagsalita na negatibo at ang pananampalataya nila ay bumagsak. I can speak positively to the children. Sinasabihin po ang mga magulang, magsalita po kayo ng positibo sa inyong mga anak. Can I speak just like our Father? Diba? Can I speak to the children as my father spoke to my elder sister? So, huwag po kayo magsasalita sa inyong mga anak kung paano po kinausap ng aking mga ang aking Panginoon natin. Do not bite your teeth to the children. Huwag niyo po kagatin ang inyong ipis sa inyong mga anak. Don't say it. Huwag niyo po sabihin. You can be successful. Di ka magiging magtagumpay. You will fail. Papalutok ka. You're a loser. Loser ka. Wow. Umalis ka. Bye. Mamatay ka na. Don't speak to the children like that. Huwag niyo po sasabihin na ganito ang inyong mga anak. Instead, encourage your children positively. Sa halip, i-encourage niyo po ang inyong mga anak na positibo. Oh my God! You're the handsome, my son. Wala, alam po, ang bahaw mo. Oh, you're very strong. Ang lakas mo. You're very smart. Ang talino mo. Wow! I love you. Encourage your children. Hallelujah. Amen. What does Jesus say? Ano ba sinasabi ni Jesus? Jesus said to Jairus, number one, do not be afraid. Unang sinabi ni Jesus kay Jairus, huwag kang matakot. He heard. His mother is there already. Narinig niya na patay na ang kanyang anak. But Jesus said to him, do not be afraid. Pero sabi ni Jesus sa kanya, huwag kang matakot. Isaiah 41 verse 10. Sabi ko sa Isaiah 41 verse 10, God says, sabi ng Diyos, 1, 2, 3, go. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. do not fear.
Huwag kang matakot. Why? Bakit? Because I am with you. Dahil ako ay sa iyo. Why don't Jesus say to Jairus, do not be afraid? Bakit sinabi ni Jesus kay Jairus, huwag kang matakot? Because I am with you. Dahil ako ay sa iyo. Because I am your God. Dahil ako ang iyong Diyos. I think many people try rise again. Kaya kung buhay muli ang iyong anak. Isaiah 43 verse 1 and 2. Sa Isaiah 43 verse 1 and 2, masaya mo namin kung ating trigo, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag tumalon ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malululog. Tumalon ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupo. Read it. Magbasa po tayo ng magkasama. When your mouth reads the words of God, the word of God is living and active and sharper than two-edged sword and penetrate your heart. Basahin mo lang ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at active. Meron po siyang kapangyarihan na tumusok sa ating espiritu. Why does God say not to fear? Bakit sinasabi ng Diyos na huwag kang matakot? Because you are mine. Dahil ikaw ay akin. Hallelujah! Amen. Jesus says to you right now, you are mine. Sinasabi ng Jesus sa iyo, ikaw ay akin. Therefore, I will watch you, I will keep you. Kaya ako ang mabukas sa iyo at magbabantay sa iyo. When you walk through the water, Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, what kinds of situation? ano yung sitwasyon na ito? This is a Red Sea situation. Ito po ang sitwasyon sa walang dagat. People of Israel walk through the sea, Ang mga Israelita ay naglakad sa walang dagat. but the sea did not sweep over them. Pero ang dagat, ang dagat ay hindi mo na-sweep over sa kanila. When you walk through the fire, Kung dumaan ka naman sa apoy, what situation is this? ano sitwasyon po ito? This is a situation of Daniel's three friends, Ito po ang sitwasyon ng tatlong kaibigan ni Gideon. Shadrach, Meshach, and Si Abednego. Shadrach, Meshach, at Abednego. They did not obey the order of the king Nebuchadnezzar. Hindi mo sila sumunod kasi ang utos ni Hari Nebuchadnezzar. They did not bow down to the idol. Hindi mo sila lumuhod doon sa idol. So Nebuchadnezzar was so angry and threw a bushman to fall down into a furnace. Kaya nagbuhos si Hari Nebuchadnezzar at pinasok sila sa burning furnace. Three of them walked inside the furnace. Pero ang tatlong ito ay nagkakan sa loob ng mainit na apoy. Even their feet, even their clothes were not burned. Ang paa at damit po nila ay hindi nasulog. Why this happened to them? Bakit po nangyari ito sa kanila? Because the Lord said, do not be afraid. Dahil sinabi ng Diyos sa kanila, huwag kang Because you are mine. dahil ikaw ay akin. Because I will watch you, I will keep you. Dahil ako ang babantay at hahawak sa iyo. Hallelujah. Second word of Jesus, just believe. Pangalawa na sinabi ni Jesus, manampalataya ka sa akin. Even your daughter was there, but just believe. Kaya napamili yung anak mo, manampalataya ka sa akin. Even though you have big problem, you take the sword, but do not fear. Kaya naman kung malaking problema at hindi mo mabigyan ng lunas, huwag kang matakot. Just believe in me. Manampalataya ka lang sa akin. Isaiah 41 verse 13. Basahin mo natin, Isaiah 41 verse 13. 1, 2, 3, go. Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Why does the Lord say to us not to fear? Bakit ko sinasabi ng Diyos sa atin na huwag matakot? Why does the Lord say to us just believe? Bakit sinasabi ng Diyos sa iyo na manampalataya ka lang? Because the Lord promised. Dahil nangako ang Diyos. What did He promise? Ano ang kanyang pinangako? I, the Lord, will hold you up with my righteous right hand, Huwag kang matakot at tutulungan kita. and I will help you. Tutulungan kita. I resolve you to believe the promise of God. Pinagpapala ko kayo lahat na manampalataya sa pangako ng Diyos. God promises that I will help you. I will help you. Nangako po ang Diyos, tutulungan kita. The third word of Jesus to Jairus. Ang pangalawang sinabi ni Jesus kay Jairus, Your daughter will be saved. ang anak mo ay maliligtas. Your daughter will live again. Ang anak mo ay mabuhay muli. Isaiah 48 verse 11. Sabi sa
kamahalan. Paghamak sa ngalan ko ay hindi ko maghihintulutan. Ang pangalan ko ay maging akin lamang. Walang makakahari kahit na sino. Why does the Lord say, Bakit sinabi lang, ba't siya nagiligtas? for His own glory? Para sa kanyang kamahalan. God said, God will not give His glory to other idols. Sabi ko ng Diyos, hindi niya ibibigay ang kanyang kamahalan sa itong mga Diyos-Diyosan. For the sake of the name of Jesus. Pero para sa pangalan ni Jesus, For the sake of His own glory. para sa kanyang kamahalan, Jesus saved the child. niligtas ni Jesus ang bata. Jesus solved the problems of others. Binigyan ng solusyon ni Jesus ang ating problema. For His name's sake, Jesus will heal our sickness. Para sa pangalan ni Jesus, tayo ay kanyang bibigyan ng kagalingan. If we obey the Lord, for His name's sake, will give us life again. Kaya tayo ay mamatay, para sa kanyang pangalan, bibigyan na tayo muli ng buhay. Hallelujah. Amen. Always Jesus speaks differently from the words of the worldly people. Iba po ang sinasabi natin ni Jesus kumpara sa mga tao sa mundo. God sent the angel. Nagpadala kasi ang Diyos sa amin. Angel stood before people. Tumayo ang anghel sa harapan ng Gideon. Isaiah 14, Judge 6:12. Sa mga Hukok, chapter 6, verse 12, basahin ko natin ang mga nagtutligo. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, mag-ibig na lalaki. The Lord spoke to Gideon through the angel. Nagsalita ko si Yahweh sa pamamagitan ng isang anghel. How did He put it? Paano na tinawag si Gideon? You, Gideon, is a mighty warrior. Sabi na, mag-ibig na mag-ibig. But actually, Gideon was a coward. Pero sa totoo po, si Gideon ay isang duwag. He was afraid of the Midianites. Siya po ay takot sa mga And Midianites. he was hiding and threshing the grains. Dahil siya po ay nagtatago at tinatash mo niya ang grains. Gideon was a coward. Why did God tell him as a warrior? Si Gideon po ay isang duwag. Pero bakit niya tinawag siya ng Diyos sa pag-ibig na maligma? Because God did not see his present figure. Dahil hindi ko tinitingnan ng Diyos ang kanyang present. But God saw his future figure. Nakita ko ng Diyos ang kanyang future na figure. Because God would be with him, Gideon will become the warrior. Dahil sa samahan siya ng Diyos, si Gideon po ay magiging isang mag-ibig na maligma. It is the same with us. Ganon din po sa atin. God does not see your present figures. Hindi ko tinitingnan ng Diyos ang ating kalagayan ngayon. God sees your future. Tinitingnan ng Diyos ang kinabukasan. And then God puts you warrior. At natawag ka na kayo na magdirigma. Because God will be with us, that we can be the warriors. Dahil sa samahan tayo ng Diyos, tayo namin maging magdirigma. Not because of our power and our ability, but because of God's ability. Hindi dahil sa ating kakayanan at kapangyarihan, kundi dahil sa abilidad at kapangyarihan ng Diyos. God will give all the warrior. Ang Diyos po ang gumawa kay Gideon na maging isang Also, magdirigma. God will make you warriors of God. Ang Diyos din po ang gagawa sa inyo na maging magdirigma ng Diyos. God calls Simon Peter. Tinawag po ni Jesus si Simon bilang Pedro. John chapter 1 verse 42. Sa Juan chapter 1, verse 42. Juan 2, 3 go, tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon, na anak ni Juan. Ikaw ay katawagin ni Cephas, na ang katumbas ay Pedro. Peter's name was Simon. Ang pangalan ng Pedro ay Simon. The name of Simon was the wind. Ang ibig sabihin ng Simon ay wind. When the wind blows, then the wind will sway. So kapag pumangkin yung wind, ay masisway. But Jesus told him, Peter. Pero tinawag siya ni Jesus bilang Pedro. Peter means the rock. Ang Pedro ay ibig sabihin ng bato. Even strong winds comes, but the strong wind run without a sway. Kahit na may malakas na hangin ang bumampas, ang bato hindi ka nalang. Jesus spoke to the Father
if you believe, kung mananampalataya. believe in Jesus. Manampalataya kay Jesus. Hallelujah. Amen. There was a deacon, Song Dae-Pan in Korea. Pero may isang dikon, ang pangalan mo ay Song Dae-Pan. And his song is like this. Ang kanta po niya ay ganito. 안 되는 것 같다 노력하면 쨍하고 했던 나를 돌아온다. Walang imposible kung susubukan mo. If you do the effort, Kung e-effortan mo, just like the sun, brightly appears, katulad ng araw na lumiwanag. the day of success will come to you. Ang araw ng katagumpayan ay darating para sa iyo. Nothing is impossible. Walang imposible. It will become second day. Kahit kung ang dikon ay ginawin mo na ganito. I see one more time. Aaminin ko mo ng isang beses pa. 안 되는 것 같다 노력하면 쨍하고 했던 나를 돌아온다. Hallelujah. Amen. This song. Gusto ko yung awit ko. Because nothing is impossible. Kasi walang imposible. The day of success is coming. Ang araw ng katagumpayan ay babalik na. Hallelujah. Amen. Conclusion. Conclusion po. outside the Calvary Church members, what we have to do? Mga Calvary Church members, ano po ang dapat natin gawin? Number one, do not listen to the words of the people, Huwag mo natin pakinggan ang sinasabi ng mga tao. but listen to only Jesus. Kundi pakinggan lamang natin si Jesus. Hallelujah. Amen. And next, make biblical self-image. Pakinggan lamang natin ito. Gumawa po tayo ng biblical self-image. Make self-image based on the Bible. Gumawa tayo ng self-image na base sa Biblia. Number one, biblical. Pinakauna sumunod po kayo sa akin. I'm the Son of God. I'm the Son of God. I'm the Prophet of God. I'm the daughter of God. I will sing the Korean children's song. Ako po ako ng isang children's song ng Korean. Christian song. Christian song po ito, to be lyrics. One, 나는 왕자다. Prince, I'm the Prince of God. One, 나는 왕자다. 하나님 나라의 왕자다. 이런 표현보다 I'm the Prince of God. Sa kanya nagkawas ako ang príncipe. 내 앞길 바라보는 자. Sino ba na humarap sa akin na lalakaran? 모두가 울리시리라. Ay tatalunin ko. 이 세상을 앞장서가는 Ako ang namumuna dito sa mundo. 왕 나는 왕자다. Príncipe, ako'y príncipe. 공공공공 나는 공주다. I'm the princess of God. Ako ay príncipe at prinsesa ng Diyos. God created everything for 6 days. Nilikha ko ng Diyos sa lahat sa aking mga araw. Except the seventh day, every day after creation, God said, it was good, it was good, it was good. Maliban sa mga lamang araw, lagi sinasabi ng Diyos, it was good. But on the sixth day, after God made a man, God said, it was very, very good. Pero maliban sa mga anim na araw, after nilikha, sabi niya, very good. That is God created you the best. Ibig sabihin sa lahat na nilikha ng Diyos, ikaw ang pinaka-the best. In the eyes of God, you are the best. Sa isa ng Diyos, ikaw ang pinaka-dakila. I'm the son of God, I'm the daughter of God. Kaya naman po tayo proud po tayo na tayo ay anak ng Diyos. Second, God loves me. Pangalawa, mahal ako ng Diyos. Not my wife, Hindi ang aking asawa, not my children. hindi ang aking mga anak. God loves me. Mahal ako ng Diyos. Jesus loves me. Yes, I know. Oh, the Bible tells me so. Let the ones to hear me out. I am weak, but believe.
There's one maker. Meron pong bida. Who's the maker in this world? Sa mundo ito, sino po ang bida? I am the maker. Ako ang bida. Hallelujah. Amen? You see the friends inside you. Tignan mo rin yung mga kasalit niyo. They are extra. Mga extra lang po yan. God created them for you, for you, for you, for you. Nilikhaan ko siya para sa iyo. Hallelujah. Amen? Number 4. I can do everything. Kaya kong gawin ang lahat. We can do everything. I can do everything. Jesus said, if you can, no, everything is possible for one who believes. Sabi ni Jesus, kung kaya ko, lahat ay posible sa taong nananampalataya. John 14:13. Sabi sa John 14:13, Jesus said, if you pray in my name, kung kayo ay nanalangin sa akin I ang will do it. gagawin ko. If you pray in my name, Kung nanalangin ka sa I will do it. gagawin ko. I will do it. Gagawin ko. I will do it. Gagawin ko. Hallelujah. Amen. Last, proclaim with your mouth. Ipahayag ka ng ating mga bibig. Jesus said, do not be afraid.